Breaking news, bansang Sweden tutulungan ng bansang Pilipinas na maprotektahan ng mga teritoryo nito sa West Philippine Sea. Nako, China, gulat na gulat rito. Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakipagpulong umano sa company Grab. Ito umano ay makakatulong sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Ito ang atin tututukan ngayong araw nito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Trupang Hilonggo, Please subscribe subscribe and like. and share. Sa isang pagpupulong ni Sweden Ambassador to the Philippines kay Department of National Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr., pinaabot ng Sweden ang kanilang suporta sa Pilipinas. Usapin ng West Philippine Sea, ito ay nagpapakita ng positibong ugnayan ng dalawang bansa sa larangan ng seguridad at depensa. Mayroon din umanong balita tungkol sa mga multi-lord jet fighter na maaaring umano makakuha ang Pilipinas. Sa Sweden na mga detalye tungkol sa mga ito. Ayon pa nga dito, ang Pilipinas at ang Sweden ay mayroon umano implementing arrangement para sa pagbili ng mga defense materials. Ito ay bahagi ng kanilang commitment sa ilalim ng Memorandum of Understanding na may kaugnay umano sa cooperation at pagbili ng mga kagamitan, pandigma. At ayon pa nga umano rito, ang mga kasunduan na ito ay maaaring umano maging limitado umano, hindi masyadong pampubliko bilang bahagi ng mga sensitibong impormasyon sa seguridad ng mga bansa. Maaari umano magkaroon ng mga kasunduan ng cooperation sa pagbili ng mga defense materials at pagsasanay intelligence sharing o iba pang mga espito ng seguridad sa depensa. Ang mga kasunduan na ito ay karaniwang umano na nagpag-usapan at pinagtibay sa pamamagitan umano ng mga opisyal at pagpupulong at permahan ng mga ahensya ng gobyerno ng dalawang bansa. Ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, maaari umano magkaroon ng kasunduan sa pagbili ng mga kagamitan pagdigma sa Sweden. Ito ay maaaring umano kasama ang mga multi-lord jet fighter, land support, sonic equipment at iba pang mga kagamitan na magpapalakas umano sa kakayahan ng Pilipinas sa larangan ng depensa. Maaari din umano magkaroon ng kasunduan sa pagsasanay at pagsasagawa umano ng joint military exercise. Ito ay magbibigay umano ng pagkakataon sa mga sundalo ng dalawang bansa na magkakilanlan at magpalitan ng karanasan at kasanayan sa larangan ng seguridad at depensa. Maaari din umano na magkaroon ng kasunduan sa pagbabahagi ng impormasyon at intelligence sharing. Ito ay naglalayo umano mapalakas ang situasyonal awareness at pagtugon umano sa banta sa seguridad sa rehiyon. Good news po ito mga kababayan. Alam naman natin na kilala din sa buong mundo ang Sweden na may mga high-tech din na kagamitan pandigma. Ito kababayan, napakalaking tulong ito sa bansang Pilipinas at nagpahayag na nga ito ng suporta ang Sweden. Lalo na ngayon sa lumalalang tensyon ng China sa West Philippine Sea. Kaya kailangan talaga ng bansang Pilipinas na magdagdag pa ng mga kagamitan pandigma. Ito mga kababayan, kaya pasalamat tayo dahil si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tuloy ang suporta nito sa mga modernization program na ginagawa ngayon ng ating AFP at ni Secretary Gilberto Chodoro Jr. Tuloy ang pagpapalakas umano ng mga kagamitan pandigma ng Pilipinas para umano maprotektahan ang ating mga teritoryo, lalo na itong bansang Pilipinas sa magtangkang umano mga dayuhan na sakupin tayo. Maaari din umano na magkaroon ng kasunduan sa pagpapaunlad ng teknolohiya sa larangan ng seguridad at depensa. Ito ay maaaring kasama ang pagpapalawak ng mga research and development initiatives at pagpapalakas na industriya ng depensa at iba pang mga aspito ng technical na kooperasyon. Maaari din umano na magkaroon ng kasunduan sa pagpapalitan ng mga eksperto at sa larangan ng seguridad at depensa. Ito ay magbibigay ng pagkakataon sa mga profesional na magbahagi ng kanilang karanasan at kaalaman at mga best practice sa pagpapalakas umano ng kapasidad ng bawat bansa. Ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ang Sweden umano ay maaaring naglalayong tumulong sa Pilipinas sa pagpapalakas ng kanilang kapasidad sa larangan ng seguridad at depensa. Ito ay maaaring umano kasama ang pagbibigay ng mga advance at kagamitan pandigma, training programs, technical na suporta upang mapalakas umano ang kakayahan ng Pilipinas sa pagharap sa mga banta sa seguridad. Ayon pa nga rito, ang Sweden ay maaaring nagdanais umano na palakasin ang bilateral na ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa sa pamamagitan umano ng kooperasyon sa larangan ng seguridad at depensa. Ito ay naglalayon mapalalim ang relasyon at pagkakaisa sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno at militar at iba pang mga sektor ng dalawang bansa. Maraming bansa na talaga ang ninanais na tumulong sa bansang Pilipinas, lalo pa ngayon sa nagiging aksyon ng mga China
dito sa atin mga pinagtatalunang teritoryo sa West Philippine Sea. Ito mga kababayan, ang Sweden ay talagang full support din sa bansang Pilipinas na ipagtanggol ng Pilipinas ang atin mga teritoryo. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo rito? Sa iba pang mga balita, good news po ito mga kababayan. Sa lahat po natin na mga Grab riders, sinuportahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang company ng Grab riders mga kababayan. Napakalaking tulong kasi ito sa lahat ng mga Pilipino dahil nagkakaroon ng maraming trabaho na ang ating mga mamamayang Pilipino gamit lamang ang rider mga kababayan, ang motorsiklo. Ayan po mga kababayan ang patunay na isa talaga sa mga suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng hanap buhay ang lahat ng mga Pilipino. Ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, humingi umano ng suporta ang ride-hailing company ng Grab Philippines kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang makamit umano ang target na ridership na 500,000 kada araw. Sinabi umano ng Malacanang nito lamang Martes. At ayon pa nga dito, hinihingi umano ng Grab isang software app, developer at suporta ng Pangulo para suportahan ang mga plano nito para sa Pilipinas na sinasabing target nitong mapataas ang ridership nito sa kalahating milyon sakay sa isang araw mula sa kasalukuyang 300,000 bawat araw. Sa pagpupulong sa palasyo ng Malacanang, binigyan din dinitan na ang suporta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay makakamit ng Grab ang layunin nito ng ridership sa loob ng 6 na buwan. At sinabi pa nga nitan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hanggang ngayon ang mga sakay ng Grab ay tumataas umano sa mahigit 300,000 araw-araw na mas mataas umano kumpara sa 8,000 na sakay sa isang araw kung kailan nakuha umano ng ride-hailing firm ang MOVED. Binanggit din niya umano ang isang dating habal-habal driver na nag-operate umano ng 10 taon na ngayon kumikita na umano ng 3 bisis kaysa sa dati sa tulong ng Grab. Kumikita na umano sa pagitan ng umano ng 1,500 hanggang sa 2,500 araw-araw na mas mataas kaysa sa dati niyang kinikita na humigit kumulan lamang 500 to 700 kada araw. Kaya napakalaking tulong daw umano ang Grab sa kanya dahil kumikita na siya ng mas malaki kaysa sa dati. Dumoble pa ang kanyang kita. Ayon pa nga umano, nagsimula na umano magbunga ang pakikipagpulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga pandaigdigang leader. Kasama na umano ang mga opisyal ng Grab. Ito ay nagpapakita ng interes ng Pangulo sa sektor at transportasyon at posibleng kooperasyon sa pagitan ng gobyerno at Grab. Ayon pa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang Department of Transportation o DOTR, pag-aaralan umano ang mungkahing gawing legal ang motorcycle taxis sa bansa kasama ang mga opisyal ng Grab. Ito ay nagpapakita umano ng pag-uusap at kooperasyon sa pagitan ng Pangulo at Grab upang suriin ang mga inisyatiba para sa transportasyon. Kakuha pa umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga investment commitment mula sa ride-hailing service sa Grab na maaaring makalikha umano ng 500,000 na trabaho. Ito ay nagpapakita ng potensyal na pag-unlad at sasamahan sa pagitan ng gobyerno at Grab. Ayon pa nga dito, ang pagkakaroon umano ng maayos na sistema ng ride-hailing service tulad ng Grab ay maaaring magdulot ng pagsulong sa ekonomiya ng bansa. Ito ay dahil sa pagbibigay ng mas mabilis at madaling akses sa transportasyon na maaaring umano magpataas ng produktibidad at paggalaw ng mga tao at kalakalan. So kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito? Siyempre, hanggang dito na lang ang latest video natin.